Speaking of fake news, isa na naman daw storytelling lie ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya ayaw na niya makipag-usap sa mga senador ay dahil tina-target ng Marcos administration ang sinumang tumutulong sa kanya, hinaharas at tinethreaten. Ang sagot Ibig sabihin yung pagpapakaso kay Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada at dito po kay Escudero, pag-ano lang yun, panggigipit lang yun sa mga senador nila. Mga kababayan, sandali, alisin ko lang mabilisan na to. Tingnan nyo ho ito, yung mga balita, patungkol kay Escudero, patungkol dyan kay Jinggoy Estrada, mga bossing, yan yung mga balita dun, di ba? Merong nagtuturo at merong mga dokumento na naglilid patungo dito kay Escudero. Sabi ni Jordan G, so umami na siya na alipores niya yung mga senador na yan. Parang gano'n na nga. Ayan, kagaya niyan, di ba? Si Yusek Bernardo, ano sabi niya? Ex-DPWH official Yusek Bernardo tags Escudero in street lights 160 million deal. Ano pa, eto pa mga kababayan, mga boss si Pamo sir. Isama mo na yan, Nung nakita si Chis Escudero doon sa loob ng Kongreso. Meron pong mga dokumento at merong mga larawan, may mga video at may mga taong mga nagtuturo po dito sa kanila mga bossing. Kaya yung sinasabi ng ating Vice Presidente na kapag ka nakakausap niya o nilalapitan niya o tinutulungan siya ng mga ganito, ginigipit ng gobyerno. Parang imposible naman yun. Di ba? Parang mahirap pong paniwalaan yun. Yung tipo bang ayaw, sino yan? Si Escudero yan. Di ba? Ano sabi dito? Para Chis Gorado ang 142 billion Port Escudero visit Batasan not once but twice during BICAM. May small ano pa nga daw yan, di ba? May small party pa nga daw ho yan. Escudero, tapos ano pangalan nun? Si Saldico, tapos Grace po, tapos Martin Romualdez. Martin Romualdez hindi nakaka-attend nung mga pa-meeting nila. Grace po, hindi pinapa-attend doon sa mga pa-meeting nila. Di ba Champi Tuti at Joel Q ng Cereza Force at Remy Nopiel? Sabi ni Choknat Queen, desperate moves na naman si Roque to create chaos at destabilisasyon. Halatang edited na naman yung damit na may colostomy bag. Ganyan sila mahilig tingnan ho natin mga bossing. Bumalik tayo dun sa kay Atty. Claire Castro. ng palasyo, tila isang back Kung aatras natin yan at titingnan natin, yung sinasabi nilang colostomy bag, parang totoo, parang inedit lang ho. Parang sa panahon pa ho ba ngayon, madali pa tayong mapapaniwala ng mga ganyan. Halos lahat po na-edit na. Halos lahat po, di ba, pati nga yung ilong ni Kitty Duterte, tumangos na. matapos magkasakit ng diverticulitis at mawala sa public engagements ng 2 linggo. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at Ano yun? Pag tinaas kamay, di ba, di lalabas yung colostomy bag. Di ba? Hindi nag-iisip itong sila Harry Roque. kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Tigil na siya, Tom ni Claire, pero maganda pa din, Huwag na raw sanang i-entertain sa anumang usapan ang fake news peddlers gaya ng dating human rights lawyer. Ay, putang ina, yan na naman. Pinagpatatakpan niya pa, weak leader. Nakakabagot. Alam niyo mga DDS, nakakabagot kayong mga Yung mga naratibo ninyo, weak leader. Alam mo kung sino weak leader? Yung tatay mo. Ayun, nando sa oblo. Weak ang mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kung malakas ang mga Duterte,
Utang ina, nasa labas yang si Digong. Hindi makakarating sa ano yan, hindi makakarating sa oblo yan. Eh wala, weak. Hindi kinaya. Ako naniniwala ako, Brad. Alam mo kung ano pinapaniwalaan ko? Na may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapakulong doon sa tatay mong karton. No? O hindi kinaya ng mga Duterte. Weak. Iyak, pasok sa loob. At tingin ko, eto masakit, kidlat. Mukhang doon nadadatnan ng pagkamatay ang tatay mo. Di ba? Mukhang doon nadadatnan ng pagkamatay ang tatay mo. Hindi, real talk tayo, hindi ko pinapanalangin na mamatay si dating Pangulong Duterte agad-agad. No? Pero sa nakikita ko, yung mga, pag my name, parang mamamatay na yun eh. Di ba? Oh, kung hindi weak yung tatay ninyo, ay putang ina, nasa labas pa hanggang ngayon yan. Di ba? Weak ang mga Duterte, mahina ang mga Duterte. Yun ang katotohanan kasi hindi nila napigilan yung pagpasok sa kulungan ng tatay ninyo. Aray, ang sakit. Real talk. Di ba? Real talk. Kung malakas siya, wala. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Sana ganun ang sinasabi ninyo. Pero wala. Eh, nasa oblo. Oh, eto si Harry Roque ngayon, nagtatago naman. Tapos may gana pa kayong sabihin, weak ang presidente. Sa China na nga lang eh. O speaking of China, paano tinindigan ng tatay Digong ninyo? Yung China. Ano sabi ni Roque? Ay, nung panahon namin, no? Nung panahon namin, ano daw? Yung panahon namin, ginagawa namin ng paraan yung pagpapapasok o yung paghahatid ng mga pagkain ng mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Di ba? Oh, 2017 pa, kaso ni Duterte ninyo. Ano daw? 2017 pa. Oh, pero kung malakas yan, kung malakas siyang matanda na yan, at kung malakas talaga ang mga Duterte, hindi aabot sa punto na makukulong yan. Hindi aabot sa punto na madadala yan doon sa dahig. Diba? Hindi, totoo. Totoo, di ba? Eh, wala. Nandun. Tapos ngayon, pinapaasa kayo. Eto, puro ginagawa ni Roque, puro pagpepe-fake news para mapabagsak si Bongbong Marcos. Hindi pa din kinakaya. Anak ng putik naman na yan. Oh. Ilang panahon na lang, ilang taon na lang, tapos na ang pagka-presidente ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, hindi nyo pa din napapatalsik